Morning, guys. This is our third day here in Rome. So, our itinerary for today is we're gonna go to the Colosseum this morning and to the Vatican this afternoon. So, I'm so excited because Vatican City is one of my dream destinations since I was a child. So, before going to the Colosseum this morning, punta muna tayo ng Trevi Fountain kasi habang maaga pa dahil konti pa lang mga tao doon, so makakakuha tayo ng right spot for picture taking. Kasi kung mamaya pa tayo pupunta, jam pack ang mga tao doon, so baka hindi tayo makakuha ng perfect spot. And nga pala, kagabi after our Pompeii tour, I plan to move around Rome kasi nga maganda yung mga pailaw ni Mayor sa gabi sa mga tourist spots sa Rome. Kaya lang napauwi ako agad dahil yung etong DJI Pocket 3 ko nagloko. Naku, akala ko sira. Grabe, bigla ako napaisip, naku, paano yung mga gagawin kong vlog. So, pagising ko kanina, nung chinek ko, bumalik siya sa dati. Kaya I'm so happy. So, we're heading now to the metro. Papuntang Trevi Fountain. Napaka-convenient ng metro dito. Unlike doon sa mga ibang other European countries na napuntahan ko, sobrang lagi ako nawawala. Kung saan saang naliligaw ako kung saang platform ako dapat sumakay. Kasi parang the same lang. Pero dito, napaka-convenient. And then, hindi ko kailangang bumili ng ticket. Dahil, nasa cellphone ko na yung barcode. So, here we are now. And I hope hindi tayo magtagal sa kakaantay ng tren. Pero mukhang mabilis lang naman ng tren dito. So, see you in the Trevi Fountain. Hello guys, we are on our way now to the Trevi Fountain. 3 minutes away na lang, nandun na tayo. Hopefully, wala pa ganong katao ngayon. Half 7 pa lang ng umaga. So, sana tulog pa yung mga tourist. Hey, I'm so excited to see that. By the way, sa mga balak pumunta dito, at coffee is live. Tip lang, pagdating ng alas 11, uminom na kayo ng maraming kape na gusto nyo. Dahil pagdating ng alas 11 ng umaga, they don't serve coffee unless they don't serve coffee at 11 a.m. unless ang bibilin mo is espresso. Yun yung batas nila dito, or how do we say, tradition, culture nila. So, tsaka kung mahilig kayo sa kape na tinitimpla sa malaking baso, mag-Starbucks na lang kayo dahil ang kape, what's that? Ang kape nila dito is nasa maliit na tasa. So, napakabitin. Bitin na bitin ako every time na bumibili ako ng kape. Parang, can I get another one, please? Parang yun ang gusto mong sabihin sa kanila. Pero kasi mahal ng kape. Parang kape sa Arlan, 4 euros and 50 cents. Eh, ang liit lang. Ang liit lang ng kape. So, hindi sulit. Alam mo yun? Pero alam mo yun, masarap naman. So, tip lang, if you are a coffee lover,
uminom na kayo ng maraming kape. Or magdala kayo ng kape yung sarili nyong kape. I don't know. They don't serve coffee beyond 11 a.m. Pero kapag sasabihin mong you want espresso, they will serve espresso. And hindi sila yung hindi sila yung to go na kape. Talagang iinumin mo sa coffee shop yung kape. Siyempre tayo, dahil mga turista, tight ang oras, maganda kung tuloy. Diba? Pero anyway, hanapin ko muna yung Trevi Fountain. Naliligaw ako. Bye! We are here now in Trevi Fountain. This Trevi Fountain is located in the Trevi district here in Rome, Italy. This is the largest Baroque fountain in Rome and one of the most famous fountain in the world. Tingnan nyo, sobrang ganda ng fountain. Sobrang ganda. Kanina pa ako dito pero manghang-mangha pa rin ako sa ganda nito. Sobrang dami ng turista, akala ko konti pa lang. Pero okay na rin kasi nakakuha naman tayo ng perfect spot for picture taking. So guys, tapos na tayo sa fountain kanina. So lipat naman tayo sa ibang location. Isa sa mga tourist spot dito sa Rome. So 5 minutes away from the fountain, we are here in Hadrian's Temple. So this temple was built in 145 AD. This was built by Emperor Pius on that year in honor to his predecessor, Hadrian. So as of today, only 11 Corinthian columns still remain intact. Impressive sight. Galing, no? Year 145 AD and still ang mga column is intact pa rin. Marami ng mga sira pero ganda. Ang ganda pa rin. Wala na yung temple pero andito pa rin nakatayo yung mga columns niya. Ganun siya katibay. Lapit tayo. Pwedeng lumapit eh. Oh look! Ang ganda! Check this out! Original yan. Dated year 145 AD. And ang dami ng mga sira. Pero mukhang matibay pa rin naman. So we'll go to the next stop. I think we're gonna go to the Colosseum right now dahil nakaschedule tayo ng 10 o'clock tour. And ano oras na ba? It's already 8:45. So babiyahe pa tayo. Let's see, mga 30 minutes na biyahe. Pero syempre hanapin pa natin yung place. See you there. Bye-bye. Andito na tayo ngayon sa loob ng Colosseum. Kapapasok lang natin. This Colosseum was built in the year 72 AD. Sa pamumuno ni Emperor Vespasian. At natapos to on the year 80. Yeah, in the year 80 AD. Under Emperor Titus.
This Colosseum was can accommodate 50 to 80 spectators. Ganun siya kalaki. And an average of 65,000 spectator. Tama ba sabi ko? Yeah. From 60 to 80,000 spectator, an average of 65,000 spectator. Yeah. This Colosseum is the largest amphitheater Colosseum in the world. Hanggang ngayon. Wala nung naitayo ito hanggang ngayon. Ito ang pinakamalaking amphitheater in the world. Galing, no? Ginagamit ng amphitheater na to for gladiatorial contest, for animal hunting, ano pa ba? For drama. Yeah. So we're gonna have a tour right now. So see you later. Ayun na nga, inulan kami. Buti na lang, ready tayo. At may dala tayong payo. Sayang, enjoy sana. Pero, nothing to worry kasi maganda rin naman yung nangyayari. Now we are done in our Colosseum tour. We are now going to the archaeological site of the Rurum Temple. Umuulan, hindi masyadong ma-enjoy kasi biglang umulan, pero sobrang ganda pa rin. Worth it naman. I'll show you something beautiful. Nakita. Nung bata pa ako, sa mga libro ko lang to nakikita. Tapos, nakita ko rin to sa movie na Gladiator. Pero ngayon, nandito na ako. Nandito na ako sa harap niya mismo. Ang napakagandang Colosseum. Trivia lang, Colosseum from the Greek word Colossus, which means big statue or large statue. Dahil nung unang panahon ng ancient times, na Roman times, dito sa area na to, may napakalaking statua. They said it is the statue of the God, Son of God. Sun means araw. The God of Sun. Sorry, Son of God. God of Sun. I'm sorry about that. Kaya siya tinawag na Colosseum. Galing sa statuang yun. And now we are going to the ruins of the Roman Imperial Palace. Ako lalo lumalakas sa ulan. Buti na lang talaga may dala akong payo, kundi basang-basa ako. Mapapakanta ka ng basang-basa sa ulan.
We just finished our tour in these ruins. So our next tour will be in the Vatican. So Vatican, as we know, is the smallest country in the world. And so ibig sabihin, papasok tayo sa ibang bansa. Mamaya pa namang half to yun. So may time pa akong mag-lunch. 12:30 na ngayon eh. So kita-kits tayo mamaya sa Rome. I mean sa Vatican. Bye-bye. Hello guys, we are here now outside the Vatican. Ay nako, akala ko hindi ako makakaabot kasi puro mga detour yung mga bus. Hindi dumarating dun sa kung nasaan ako. So for 5 minutes before the tour start, I just arrived. So any moment we are gonna enter the smallest country in the world, which is the Vatican City. Sobrang ganda. Nangangawit na leeg ko sa tingin sa taas kasi sobrang ganda. Kalalabas ko lang sa Sistine Chapel. It's very overwhelming. Alam mo yun, nakikita mo lang siya sa TV. Tapos, harap-harapan mo siyang nakikita ngayon. The Sistine Chapel is so overwhelming, so perfect. Sobra. Nakakaiyak. Dadaan tayo ngayon sa Jubilee Tour dito sa St. Peter Basilica. Pack my bags and close the door. Airplanes waiting, can't ignore. Off to Italy, sunny shore. Nakikita ko lang to sa TV dati. Ngayon nandito na ako. Kakaiba yung feeling ko dito ka sa loob ng Basilica. Sobrang ramdam mo na napaka-holy sa loob. Dito nagmimisa ang Santo Papa.
Hindi tayo pwedeng maglakas ng boses kasi baka mapagalitan tayo. Pero sobrang ganda. Tingnan niyo to. Kanina pa ako dito pero ayaw ko muna lumabas kasi gusto kong sulitin yung moment. Once in a lifetime. Once in a lifetime ka na makakapunta. So, kailangan sulitin. In these hills, my dreams rise. Viva l'Italia, under blue skies, gelato mountains and pizza pies. History whispers in the streets. Summer romance in every heartbeat. Dito tayo ngayon sa St. Peter's Square. That is St. Peter's Basilica. Buti na lang tumigil yung ulan. Ganda, sobrang ganda. One more glimpse